Demon Emperor Chapter 481 ang nakaraan inapakan ni Gu Santos si Huang Po-Buang para magapos ito at mapagaling ni Chupa mula sa malubhanyang sakit. Nagpapatuloy. May paraan ka para magamot ako? Maliban lang kung ikaw ay nasa ethereal states na at kaya mong wasakin ang kaluluwa ko. Maliban dun, wala ka nang magagawa sa akin. Tinatawanan lang ni Huang Po-Buang si Chupa. Akala niya kasi nagjo-joke lang. Ayan na nga, sinimulan na ni Chupa ang panggagamot. Batang makulit, hawakan mo lang siyang mabuti. Huwag mo siyang hayaang makagalaw. Chupa, huwag mong gawin yan. Maawa ka sa sarili mo. Wala ka nang natitirang lakas. Tutumba ka na. Hindi mo nga kayang igalaw ang kamay mo. Paano mo ko gagamutin? Naantig din si Huang Po-Buang sa kabaitan ni Chupa. Dahil sa kabila ng kalagayan nito na nagdudugo ang puso, inuna niya pa rin si Huang Po-Buang para mapagamot. At ayan na nga, sinimulan na ni Chupa ang panggagamot. Hinawakan niya na ang ilong ni Huang Po-Buang. Hindi mo nga ako kaya nung nasa pinakamagandang kondisyones ka. Wala kang magagawa sa akin. Napatawa na naman si Huang Po-Buang, parang nababaliw na ata. At nahawaan na rin si Chupa sa kabaliwan ni Huang Po-Buang. Tumatawa na rin to kahit walang nakakatawa. Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba? Natatawa ako sa'yo dahil tingin mo sa sarili mo ay masyado ng malakas. Natatawa ako dahil nasa isang balon ka lang at nakatingala sa langit. Kulang pa ang kaalaman mo. Marami ka pang kakaining bigas. Hinimas-himas na ni Chupa ang muka ni Huang Po-Buang. Ang buong mundo ay punong-puno ng maraming art at saka teknik na hindi mo pa alam. Napatunganga na lang at habang pinapawisan ng onte si Huang Po-Buang dahil wala siyang idea. Sisimulan na siyang gamutin ni Chupa. Sa tingin mo ba ang budihirot na yan ay ginawa niyang katawan mo na hindi mamatay-matay? Manood kang mabuti gamit ang dalawa mong mata kung ano talaga ang totoong mundo. Sinimulan na ni Chupa ang panggagamot kay Huang Po-Buang. Demonyong transformation art. Chupa! Anong ginagawa mo sa akin? Hayop ka! May mga lumalabas na itim sa katawan ni Huang Po-Buang. Tama ka. May ginagawa nga akong hindi maganda sa katawan mo. Sisip-sipin ko ang kaluluwa mo. Hindi! Bumalik sa pagiging anyong tao si Huang Po-Buang. Hindi na siya dragon. Samantala, yung mga maliliit na dragon ay nasa gilid na ng katawan ni Chupa. Hindi maaari! Tigil! Umalis na pala sa katawan ni Huang Po-Buang yung mga dragon at nasa katawan na ni Chupa. Matandang Huang Po-Buang, masyado ka ng suplado at kasuka-suka. Nasaan na yung yabang mo kanina? Hindi ko na makita ngayon. Nabigla na lang si Chupa dahil masama ang kanyang pakiramdam. Hindi niya na pala makontrol yung sinipsip niyang dragon at nagsilabasan na sa katawan niya. Tuwang-tuwa naman si Huang Po-Buang sa nakita niya at agad naman niyang binanatan si Chupa ng 5 minuto.
yan bagay sa'yo. Kahit nakuha mo pa sila, hindi sila makikinig kahit kanino. Sa akin lang. Ibalik mo na lang sila sa akin. At pinapangako ko sa'yo na hindi na kita lalabanan ulit. Paghahatian natin ang buong mundo. Tayo lang dalawa. Ang magkasama. Mula nang simula pa lang, sa akin na talaga ang mundo. Walang tayo. Ang mga bulating to, dahil kinuha ko sila sa iyo. Sa tingin mo, hindi ko sila mapapasunod? Ha! Ginamit na ni Chupa ang kanyang kapangyarihan para pasunurin ang mga bulate. Takot yung mga bulate sa asul na apoy ni Chupa. Hindi maaari. Hindi. At nasunog na si Huang Pubuang dahil wala na siyang kaluluwa. Nakakalungkot mang sabihin pero patay na si Huang Pubuang. Samantala si Chupa ay punong-puno na ng lakas, full charge na. Bumalik ulit sa anyong bata si Gus Santos at pinuri niya si Chupa. Papa, hindi ko akalain na may ganong kapalang kakayahan. Isa ba yan sa mga kakayahan ng emperador ng Siam na Serenities? Tuwang-tuwa si Gus Santos dahil nanalo sila sa laban hanggang tenga ang ngiti niya. Isang pagnanakaw ang ginawa mo sa matandang yon. Galit na galit siya. Bigla siyang tinawag ni Chupa. Batang makulit, depensahan mo muna ako. Pagsasama-samahin ko tong mga dragon, magbe-breakthrough ako. Hindi maganda ang pakiramdam ni Chupa, para siyang matatae. At agad namang sinunod to ni Gus Santos at tumalikod at nagbantay. Opo, Papa. Nagsimula nang mag-concentrate si Chupa. Ipinikit niya na ang kanyang mga mata at natulog. Pagkalipas ng ilang minuto, habang binabantayan ni Gus Santos si Chupa, may umatake sa kanila gamit ang kadenang may bilog sa dulo. Agad naman tong nasupalpal ni Gus Santos gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sino kayo? Magpakita kayo! Yung tatlong marites na banal na dragon ng emperador lang pala. Gus Santos, isa ka sa banal na dragon ng emperador. Tapos kumampi ka sa rebelde ng imperyo. Nakalimutan mo na ba yung ipinangako mo na 300 ng taon nang nakalipas? Ang ipinangako ko ay tungkol sa pagbabantay sa pamilya ng emperador. Nabuhay sa 1,000 taon. Wala akong sinabi na kasama yung mga aso nila. Tutulong lang ako kapag gusto ko. Kapag ayaw ko, walang makakapilit sa akin. Ha! Nabigla si Maskaradong Bandido dahil sa pagribat sa kanya ni Gus Santos. Kailan pa natuto itong maliit na batang to na maging tuso? Marunong na siyang mag-isip. Sigurado akong tinuruan siya ni Chupa. Kung ganon, tuparin mo ang ipinangako mo. Patayin mo lahat. Ang kaaway ng pamilya ng emperador. Si Chupa, ang pambansang rebelde. Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan. Mapanganib siya para sa ating lahat. Kahit saan sa dalawa, ang pagiging banal na dragon mo. O kaya, tuparin mo na lang ang pangako mo. Masyadong pinipressure ni Maskaradong Bandido si Gus Santos. Dahil alam niya isa lang tong bata at kaya niyang mautakan. Kailangan mo na siyang kitilin ngayon, hindi protektahan. Ah! Putangin na mo ka, Maskaradong Bandido! Paprotektahan ko siya. Bilang anak, paprotektahan ko ang papa ko. Normal lang ang ganon sa mundo. At saka, sinigurado sa akin ni Papa, nabubuhay niya ang pamilya ng emperador. Kapangyarihan ang gusto niya, hindi posisyon. Nasorpresa si Fang Qiubai sa narinig niya kay Gus Santos. Pati yung dalawa niyang kasama nabigla rin sa narinig nila. Batang makulit, anong tinawag mo sa kanya? Tama ang pagkarinig mo. Hindi mo ba alam na papa ko siya?
Subukan yung galawin. Kahit kapiraso lang ng buhok niya. May paglalagyan kayo sa akin. At ipinapangako ko, nababasagin ko ang buto niyo, isa-isa. At dito nagtatapos ang chapter 481. Maraming salamat sa panunood, sana nagustuhan nyo.